Buwan po ang kagabi ay iningatan niyo na kami. Sinimahan, binigyan ng isang mahimping at pagtulog at inisip ninyo sa isang kinabukasan upang masaksihan ang magaganap na kasalan between Jimmy and Rupa kung saan alam ko namin hindi matagal ng pinag-isipan at pinagplanuhan. At ngayon po ay may raraos namin ng walang anumang bumahad lang. Salamat po, Diyos, sa kanilang mga buhay. Mga buhay na nagpasakop sa iyong banal na kalooban. Sumunod sa iyong banal na kautusan. Sumunod sa banal na matrimonyo ng kasalan. Kaya po aming panalangin. Hindi lamang po sila patuloy na pagpulain sa mga pinansyal na materyal na bagay, kundi o Diyos doon sa magiging bunga ng kanilang pagmamahalan. Mga anak, mga supling, na mga batang kayo makakasama nilang lahat ng matatalino, panulusog, mga bata, na pwede niyo po ipagkaloob mula sa oras nito at habang sila ay nabubuhay. Kaya po aming prayer, continue to bless them, continue to bless Jimmy and Rupa, ang kanilang mga magulang, ang mga ninong at inang, mga saksi sa aming kalagitnaan, bless us, O Lord, as you bless their wedding day, sa pangalan ng Ama, sa pangalan ng Anak, at sa pangalan ng Espiritu Santo. Amen. Amen at amen. Palapahan po natin ang Panginoon kasama na po Jimmy at Rupa. And we may now be seated. Upo na po tayong lahat. Nung magkita po kami ni Rupa at ni Jim sa City Hall, ay nag-file po sila ng marriage license. Salamat po, ang pinahintulutan po ng batas na civil registrar. Nung magkita po sila sa City Hall, ay mga nakakaswa lamang po ang kanilang mga damit. Pero salamat ngayon po, pinagandaan ni Jim at Rupa ang kanilang kasalan. Hindi ko inakalaan si Hindi ko akalain. Kapag ito pa rin nakalogisip na puti at ikusip para sa Dingdong Dantes. Makita talaga si Rupa, parang Marian Rivera ng buhay. May mga bagay kong pinapaalala ang Diyos sa mga magkasintahan, sa mga magsasama pa lamang, even doon sa matagal na nagsasama. Tatlo pong prerequisite o hiling ng ating Panginoon na kung saan kailangang isabuhay ng mga nagmamahalan. Una, ang sinasabi, ang wagas na pag-ibig. The everlasting love and the pure love that God has given to each and every one of us. Kung tayo po magbabalik tanaw sa Biblia, ang unang binigyan ng Diyos ng pag-ibig ay si Adan. Minahal niya si Eva, naganap ang unang kasalan sa Hardin ng Eden sa pangunan ni Yahweh o ng ating Diyos. Sa kasalan nagaganap, Jim, ikaw ang unang binigyan ng Diyos ng pag-ibig. Dahang-dahang isinisilip ang Panginoon ang isang pagmamahal. Kaya naman, namugat tanging si Rupa, niligawan, salamat at pasagot, at salamat pa rin, pinakasalan. Bakit po ako nagpapasalamat? Sa mga taga San Jose del Monte, Bulacan, meron pong ginawang survey ang NSO o ang National Statistics Office. They found out, kanila pong nakita, ang daming kabataan nagsasama ng libing. Sorry po sa mga kabataan, baka meron po dito niyan. Ang sabi po ng Biblia, kapag nagsama ng hindi kasama sa ilalim ng isang bubong, immoral sa harapan ng ating Panginoon. Pero salamat, Jimmy and Rupa made the right decision. At dahil po doon, yung balik po noon, the blessings will come. Pero ang unang hiling sa atin ng Diyos ay pag-ibig niya kung saan, banal, sagrado, wagas, na kung saan ito po ang dadaig sa lahat ng ating kahinaan. Hindi makapananaig ang gagawin ng kalaban sa pagsasama ng mag-asawa dahil aminin po natin, wala makapagsasabing, Pastor, perfecto ang aming pagsasama. Hindi malamang po kami nagkatampuhan ng aming asawa, hindi malamang kami nagkagalit. Hindi po yata ako maniniwala doon. Sapagkat even sa Biblia, si Adan, si Eva, nagkatampuhan, na kinain nila ang buwang pinagbabawal. Pero daw po rin, Jim at Rupa, ang iyong pag-ibig na inyong nadama kaya kayo magpakasal ay isa sa tatlong susi na ibinigay ng Diyos upang magtagumpay ang iyong pagsasama. So ang dapat po natin gawin, ang pag-ibig na hindi dapat lumukupas, hindi dapat nilalamig, walang susuko. You will never give up kahit may problema sapagkat ang unang paraan na ibinigay sa atin ng Diyos, Jim, ang iyong pag-ibig na nadama para kay Rupa, huwag kang magsawang magsabi para kay Rupa na mahal mo siya. Rupa, ganun pa rin para kay Jimmy. Lagi mo siyang sabihan ng mahal mo rin si Jimmy sapagkat ang unang hinihiling sa atin ng Panginoon, magmahalan ng wagas. Paliwanag Rupa? Paliwanag Jim? Magtatanong muna ako sa inyong dalawa, baka hindi ko alam ng mga magulang, ha? Hindi naman mina. Jim, ilang taon na ba kayong engaged bilang mag-boyfriend, mag-girlfriend na Rupa? 1 year and 5 months. 1 year and 5 months, tanda ni Rupa. Saan mo siya unang nakita? Citrus. Citrus! Ikaw, tiga-Pinoy yan. Sa inyo, Kuya Ral. Sa inyo. Rupa, tiga-rin sa muson eh. Bagbalik na raw tayo sa inyo nakaraan. 1 taon at 5 buwan na lumilipas nang makita mo sa Citrus si Rupa. First time.
Nada mo ba ang sinasabing love at first sight? Kung ganda nun, liligawan ko yun, papakasalan ko yun. Love at first sight, di ba kay Rupa? Yung James. Siyempre. Oo, akala ko hindi ka amin, hindi mo nga magulang sa ito. Kung nanliligaw ka, meron ka bang something na unang-unang souvenir o regalo binigay para kay Rupa? Natatanda mo yun, James? Wala. Kailangan na lang sa gandang lalaki. Nakita naman na ba kay Lord? Lord, si Rupa na po ba ang tamang babae sa aking buhay? Siya na, dahil pinakasalan mo na siya. Huling tanong, James, gaano mo kamahal si Rupa? Mahal niya ang pinakasalawa. Bakit tayo pinakasalan? Parapahan niya po namin, James! Miss Lord, Rupa is your turn. Hindi mo inaasahan. Sa Citrus, 1 taon at 5 buwan ang nakararaan. Maaaring nakikita ka ni Jimmy, tinititigan ka, hindi malayong hindi magkakras sa'yo. Gusto magpakilala, lumapit. Mama ko po si Jim. Nang makita mo ng malapitan, ang cute, ang lakas ng dating, ang gwapo din. Nakaranas ka ba na sinasabing love at first sight? Opo. Aba, mami ka agad eh. Nung kayo nagliligawan, meron ko bang something editor na pinigay ko para kay Jim? Wala din, sinaan na lang sa ganda pa. Nakita mo na ba kay Lord? Lord, si Jimmy na po ba ang tamang lalaki sa aking buhay? Gaano kamahal ang iyong asawa? Sobra! Malalim yun. Palapan niya natin, Rupa! Salpa! Gabriel! Naitanong po namin sa inyo, ang dami nakarinig, mga magulang, ninong at ninang, ang daming saksi sa kalagitnaan, nadinig po ito ng ating Diyos. Naniniwala po tayo hindi lamang ito mula sa bibig, kundi mula sa puso, taglayin ang unang susi, wagas na pag-ibig. Pangalawa, at the age of 22 and 23, mga bata pa rin, wala pa rin kayo doon sa sinasabing katanghalian ng buhay, yung life begins at 40s. Ang pangalawang susi, ang pagiging understanding, may malawak na pakunawa, at may mapagbigay ng puso. Bakit kasama yun? Jimmy, lalaki ka, Rupa, babae ka, doon pa lang magkaiba na kayo ng pagkatao, lalaki, babae. Jack, magkaiba kayo ng pag-ugali, magkaiba kayo ng kahinaan, magkaiba kayo ng mga plano sa buhay, o even mga pangarap na nais marating na mag-asawa. Alam niyo po ba, ang pagiging magkaiba ng mag-asawa, ito po ang ginagamit ng kalaban, si Taning, upang tayo guluhin. Hahanapin ang kalaban kung saan tayo mahina. Yung iyong mahinaan, kung saan kayo lagi nagkakatampuhan. Pag ito natampuhan, Jack, papasok. Magbibigay ng problema, kapag ang problema ay nasa inyo ng kalagitnaan, doon na ang inyong pagsubok na dinadanas. Pero ang pangalawang susig binigay sa atin ng Diyos ay may malawak na patunawa. Ano man ang mangyari, kulang. Relax na. Hindi dinadaan sa init ng ulo. Hindi dinadaan sa katigasan ng ulo. Hindi dinadaan sa silang ng damdamin. Aminin po natin. May mga mag-asawa ka mga nag-aaway emotional. Pag emotional ang umiiran, hindi po natin maiiwasan. Tumataas ang boses. Sumisigaw. Kumisan niya po, nagmumura, ang sakit sa tenga. Kumisan sa sobrang galit, kung ano yung mahawakan, hinahagis. Hagis sa kutsara, hagis ng bigat, hagis ng baso, hagis ng tabo, hagis ng aninola, hagis ng pinto. Lahat! Minsan, pag tebinan, hinahagis. Dahil ayoko na, suko na ako. Ang pangalawang susi, kailangan natin tagliin sapagkat yan ang ginagamit ng kalaban upang kayo paghiwalayin. In Jesus' name, huwag naman sana. Ang ating pinag-uusapan, how to overcome. Paano pa natin mapapagtulong kaya na kahit may pagsubok, kayong dalawa pa rin intact na hindi dapat pinaghiwalay ng kalaban. You are both professional, Rupa and Jimmy. Matalino kayo, nag-aral kayo, naniniwala ko. This time, isipan. Kung sakaling meron tayong problema, kulang, relax lang, napag-uusapan yan. Tama yung ginawa niyo, upuan. Pag-usapan. Kung sakaling hindi nagkakasundo, dapat bago magtakip silid, bago gumabi, bati na kayo. Okay? Jim, tanong mo sa akin, bakit ka pastor? Tanong mo, bakit ka pastor? Para hindi ka agyan, hindi ko lang po. Mamaya hindi ko pastor kay Rupa eh. Ang ating pinag-uusapan, paano ba nyo matatagalan ng pagsasama na kahit may pagsubok, ay nandyan pa rin kayo. Hindi kayo pag-iwalay ng sinima kahit may problema. Nung makita tayo sa City Hall, Jim, kasama yung si Kuya Fergie, saka si Rupa, kasama mo Jim, si Mama na, si Ate Josie. Dahil nga, kung nag-usap tayo mo, hindi ko nasabi sa'yo, Jim, gusto ko sa kasal mo, bago sapatos ko. That is special to Jimmy. Naghanap ko ng isang bago sapatos. Ako pa tiga-milo yan din. Ito, tiga-tower bill ako. Tower bill. Malapit kami sa 7-Eleven ni Jimmy. Ang gusto ko sa kasal ko ni Jimmy, sa kanila pa, isang bagong black leather shoes.
Malapit tayo sa Star Mall, di ba? Nagpunta po ako sa Star Mall. Naghanap po ako ng isang tindahan na may biglang sapatos na balat. Nakita ko Rusty Lopez. Sa Rusty Lopez, pagpasok, ang dami mga gandang sapatos. Naka-escaparate, meron pa nga sa lapag. Nang makita ko yung isa, ang sabi ko dun sa stage lady, kung yung mga sapatos niya, sa taas, kinuha, nilapit sa akin. Nang makita ko siya ng malapitan, mas maganda siya sa malapit. So dahil nagmamadali ako, sabi ko dun sa babae, eto na yung bayad ko, ibalot mo na, aalis na ako. Ang sabi sa akin, hindi pwede sir. Isukat mo muna. Hindi, okay lang. Nakita ko na siya bago, makinis, tahiyang ilalim. Eto na yung bayad ko, ibalos mo na, aalis na ako. Ang sagot ko pa rin sa akin, hindi ko pa rin pwede sir. Kailangan nyo muna isukat. Nag-iisis yung babae, nagpipilit. So wala ko nagawa kundi suot. Sinukat ko. Buti na lang sinukat ko. Doon ko siya nakita maliit. Hindi siya kasi sa paa, masakit. Sa paa. So ano ginawa ko? Sinoli ko, pinabalik ko, pinabago ko. Ano ibig ko sabihin dito? Sa buhay ng tao, kung isa meron ko talagang dapat isoli. Pero ito tandaan natin, ang asawa hindi siya pwedeng isoli. Mananatili siyang asawa ko ano man ang mangyari. Kung may problema kami, pag-uusapan namin. Sapagat ang nais namin, magsama kami, na hanggang sa kabilang buhay, kami pa rin ang mag-asawa mula ngayon at magpakailan pa man. Ginagamit ng kalaban ang mga pagsubok niya. Pero Jim at Rupa, huwag kayong padadala sa tukso ng kalaban. Maliwanag Jim, maliwanag Rupa. Rupa, bata ka pa at bibigyan ka talaga ng anak ng Diyos. Kung bibigyan ka ng Diyos ng mga anak, ilang pang anak ang gusto mo? 12 daw, sabi ko kanina. Ilang pang anak ang gusto mo? Maraming mamasko sa iyo. Dalawa daw, Ninang, dalawa lang daw. Jim, ilang anak ang gusto mo? Dalawa lang din. Dalawa sa dalawa, 4 yun. Ang ating pinag-uusapan ay pangmatagalang pagsasama. So, naniniwala po tayo, hindi kayo dadali ng pagsubok ang mauwi sa hiwalayan. Ang pangalawang susi, malawak na pangunawa. And last but not the least, ito po ang pinakamahalaga. Kung meron mong pag-ibig at nagmamahalan, kung merong isang pag-unawa at talaga naman nag-uunawaan, pero wala ang pangatlo, wala lahat siya. Ang pangatlo, ito ang pakatandaan. Ang Diyos ay dapat sentro ng inyong pagmamahalan. Si Jesus ay dapat nasa puso. Ang Panginoon ay dapat nasa loob ng bahay na iyong titirahan. Sapagat yung walang Diyos sa pagsasama ng mag-asawa, para kalaman kayo ng isang bahay na walang pundasyon. Halimbawa, ito yung tolda na ito, ang isang tahanan. Pag wala itong mga poste niya, hindi tatayo ito eh. Walang tibay, walang tatay. Pag dumating malalakas na hangin, kayang ugain. Kayang yanigin hanggang sa may tumba. Eh paano kung bagyo na dumating? Katulad ng isang super typhoon Yolanda. Ang daming buhay ang pinipin, ang daming bahay ang winasak dahil nga, mahina yung pundasyon eh. Wala yung tatag. Ang dapat natin gawin, isa buhay ang pangatlo, ang pinakamahalaga, ang Diyos ay dapat nasa kalagitnaan. Salamat, Jim at Rupa. Nabasahin ko ang inyong religion, you are both Roman Catholic. Ibig sabihin, binilaki kayo ng inyong mga magulang na may pananampalataya. Meron kayong pinapaniwalaan Diyos na kailangan sa buhay, Jim. Mula sa oras na ito, hindi ka na binata. Meron ka ng asawang aalagaan. Hindi mo lang alagaan si Rupa sa pinasya. Hindi mo lang siya alagaan sa pisikal. Alagaan mo siya espiritual. Rupa, ang sabi ng Biblia, magbisa at epektibo ang panalangin ng sakina. Ang isang mag-anak na laging sumasa Diyos, hindi lumalayo sa piling ng Panginoon. Nagsisimba, nananalangin, ang isang mahirap pundasyon. Dahil sa inyong paglapit sa Diyos ay tatatag. Titibay, na anuman ang gawin ng kalawan, sino man ang ipasok upang kayo tuluhin o paghiwalayin, tandaan nyo, hindi mangyayari ang lahat ng yan. Sapagkat ang pinakamahalaga, ang Diyos ay nasa kalagitnaan. Tatlong bagay lang yan, Jimmy at Rupa. Pagmahalan, mag-unawaan kung may problema, at higit sa lahat, isabuhay ang Panginoon, dapat ay nasa kalagitnaan. Mula sa oras na ito, tandaan niyo po, kamatayan na lang ang pwedeng makapaghiwalay sa inyong pagsasama. Maliwanag Rupa, maliwanag Jim. May the Lord bless you, let us pray. Salamat po o Diyos. Ikaw ang Diyos na natuturo at nagpapaalala. Higit sa buhay, na isa sa buhay ngayon ni Jimmy at Rupa na kung saan, ikalawang yugto na kanilang buhay, ang buhay may asawa. Hindi na po sila kamataan na okay lang, na pwede pong maging isip o lalaki. Pero this time, kailangan na po namin makita na sa iyong mga kamay, sila'y maglalakbay. Kaya kung aming panalangin, patuloy niyo pong pagpalain si Rupa at si Jimmy, kasama ang kanilang magiging mga anak, ang kanilang itataguyod na pamilya mula sa oras na ito at habang sila'y nabubuhay. Kapag nagumpayin niyo po sila,
ibigay ang lahat ng kanilang pangailangan. Ang naman